At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga si what to expect natin para kay chapter 1183. So ito yung mga eksena o yung mga events na inaasahang makikita sa paparting na chapter. At ayan, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga muna magsisimula yan sa pakikipaglaban ni Prince Loki kay Imu. So ito nakita nga natin sa nakalipas na chapter na ito nga inatake ni Prince Loki si Imu ng pagkalakas-lakas. Pero sa kabila ng atake na yan ni Prince Loki ay nakabawi lang ulit dyan. Ito nga si Imu Sama. So parang wala nangyari sa kanya at ito nga counter attack dyan. Ito si Imu Sama. So now inaasahan sa next chapter na magpapatuloy pa rin yung laban ng dalawa na to. Yun nga lalo na nakababangon nga lang dyan ni Imu Sama. So kumbaga hindi nga siya kaagad matatapos lang ganun kabilis lang itong laban ni Imu at saka nga ni Prince Loki. Pero bukod dyan ay meron pinagkukuryusan yung ating One Piece community natin. At ito naman yung pagdating dito sa hybrid form ni Prince Loki. So ito nagtataka sila kung bakit nga raw ba hindi ginagamit ni Prince Loki itong hybrid form niya sa pakikipaglaban kay Imu. So ito yung ginamit ni Prince Loki nung kinalaban niya nga si King Harold kung matatandaan ninyo. Pero ito ngayon inaasahan na makikita itong hybrid form ni Prince Loki. So bakit? Kasi di ba kung matatandaan ninyo, sinabi ni Prince Loki na dahil sobrang laki niya, hindi niya masyadong ma-detect properly ayang si Imu Sama. So kaya yan, kung medyo nahihirapan itong si Prince Loki sa pakikipaglaban niya kay Imu Sama dahil nga sa sobrang laking size niya, ay possible na baka gamitin niya itong kanyang hybrid form para labanan yang si Imu. Pero ang tanong nga ng marami rito ay uubra kaya kay Imu Sama itong hybrid form ni Prince Loki. So yung sa pagdating dito, actually hindi ko alam kung tatalab kay Imu Sama itong hybrid form ni Prince Loki. Kasi ang problema lang naman dito ni Prince Loki ay di ba hindi niya lang nga matrack ng maayos itong si Imu kasi nga nahirapan siya sa size niya kasi sobrang laki niya. So yun, so pwede makatulong itong hybrid form ni Prince Loki sa kanya. Pero kung tatalab o hindi ay not sure pa tayo dyan kasi nga mala Diyos yung lakas na ito ni Imu Sama. Pero yun, kung ano man yan, kung tumalab man o hindi itong hybrid form ni Prince Loki, ang maganda pa rin dyan, itry niya gamitin itong kanyang hybrid form laban kay Imu Sama. At so yan yung isa nga guys sa inaasahang makikita kay darating na chapter 1183. At ang sumunod naman dyan ay eto na yung kay Zoro sa kay Sanji. So inaasahan na yung eksena tatalon din dito sa dalawa na to. Kasi kung matatandaan ninyo sa nakalipas sa chapter ay di ba unang-una itong si Zoro sa itong si Goldberg, nakita nila na yun may dumating na halimaw dun sa may village, yun nga si Rain God Zaza. So ito tinatanong nga ni Goldberg itong si Zoro kung dapat ba silang bumalik dun. Pero maya ito nga biglang dumating na itong si Sanji at yun approaching na siya dun sa may village. So kaya nga ito sabi nga ni Zoro na hindi na kailangan na bumalik pa dun sa village kasi nga nakita niya na itong si Sanji. So kaya nga ito sinabi nga ni Zoro dyan kay Sanji na dapat hindi sumablay, dapat hindi pumalpak dyan itong si Sanji. At itong si Sanji ganoon din sinabi kay Zoro na huwag siyang papalpak. At so ayan ay ngayon isama na natin dyan sa eksena itong si Killingham at saka nga itong si Saint Summer. So kung matatandaan ninyo sa nakalipas na chapter, sinabi nga ni Killingham na okay na nakuha niya na yung mga bata at handa na nga siyang dalhin yun dito kay Summer. At ito nga yung response nga dyan ni Summer na okay, walang problema, anytime pwede na rin silang maglayag at umalis dyan sa bansa ng Elbaf. At so now in connection kay Sanji sa kay Zoro ay inaasahan kay chapter 1183 na magkakaroon ng rematch dito sa pagitan ni Killingham at saka nga nito ni Sanji. So kasi diba kung matatandaan ninyo, iniwan na lang basta ni Killingham itong si Sanji kasi sabi niya nga dyan na mukhang di niya na kailangan labanan pa yung si Sanji kasi bagsak na nga siya. At ayun, sinabi niya mismo kay Sanji na kukunin niya yung mga bata ulit. At ito nga, diba gigil na igil si Sanji, ayun, sumugod na nga siya, approaching na siya dun sa village. So kaya yun, inaasahan, maglalaban ulit dyan itong si Sanji saka nga si Killingham. Habang sa kabilang banda naman, ay itong si Summer naman, ang haharap sa kanya ay itong si Zoro. So ito yung sa part ni Zoro sa ni Saint Summer, yan talaga yung marami nag-aabang. Kasi marami na ako curious kung gaano na ba yung inilakas ni Zoro. Kasi so far, si Gaban pa lang yung bumabanat nga rito kay Saint Summer. At ayun, natalo naman ni Gaban itong si Saint Summer. Pero yun nga ang tanong, kamusta kaya dyan itong si Zoro kapag humarap siya sa isang God's Knight? So uubra na ba yung kanyang lakas? Lalo na parang dumoble ngayon talagang lumakas ng husto itong si Saint Summer saka nga si Killingham pagkatapos silang i-resurrect o buhayin ulit ni Imu Sama. So kaya ayan, sa tingin nyo ba uubra na itong lakas ni Zoro laban sa mga God's Knight na to? Yun lalo pa mga immortal itong mga God's Knight. But then ay maliban pa nga rito ay inaasahan rin na magpapatuloy yung dito na sa action na nangyayari kay God of Rain Zaza at saka dito sa village. So ito nakita nga natin kinuha
na ni Zaza yung mga bata. So magpapatuloy pa rin dyan yung kaguluhan sa paglabas nga ni Godrain Zaza. Pero ang inaasahan dito ay etong si Jinbei naman yung mag-i-step up para pumigil dyan kay Godrain Zaza. So ito matindi. Si Jinbei yung napipisil na parang siya yung tutulong sa mga batang higante para makawala dyan kay Rain God Zaza. So ito napaka-interesting, may punto nga naman yan kasi since natubig nga yung kapangyarihan nito ni Rain God Zaza at etong si Jinbei kaya niya nga manipulahin o kontrolin yung tubig, kaya parang may chance nga siguro dito etong si Jinbei na ma-hold niya etong si Rain God Zaza kahit papano at yun maligtas niya yung mga bata. So ang tanong na lang rito ay ganong kalakas kaya itong MMA na Rain God Zaza? Kasi nga yun MMA pa lang itong si Rain God Zaza. So ako parang hindi ko in-expect na magiging ganong kalakas siya, yung talagang todo-dodo. Kasi nga parang di naman yan yung tunay na katawan nito ni Rain God Zaza. So kaya yan, ito yung isa siguro sa mga abangan natin. Pero maliban pa dyan, yung isang in-expect nga rito ay yung sa laban nga ni Luffy at saka nga nito ni Imo Sama. So in-expect na biglang darating na itong si Luffy at mag-join siya kay Prince Loki para pagtulungan nila itong si Imo Sama. At ang pinagbasihan naman niya ay di ba kasi itong si Luffy sa si Imo Sama na feature sila dito sa darating na WSJ. Kaya nga marami ngayon nag-iisip o nag-expect na maglalaban na sa wakas itong si Luffy saka nga si Imo. Tapos idagdag pa natin dyan, ito yung tinatawag natin na editor's comment para kay chapter 1183. So ito nabanggitin natin kahapon pero yung basahin pa rin natin saglit. The world's strongest army and an unstoppable thrill seizes your heart. Adventure King Luffy spreads excitement throughout Elbaf, while Demon King Emu brings a terrifying and insane fear to the hearts of everyone in Elbaf. So ayan, yung isa sa mga pinagbabasihan, kaya nga ngayon ini-expect ng marami na magtatagpo na nga maglalaban na itong si Luffy at saka nga si Emu. At yun ay pagkatapos nga niyan is yan guys. So ito pa lang naman yung ating what to expect para kay chapter 1183. Pero yun guys ay reminder lang na what to expect pa lang naman to. Pwede hindi yan yung lumabas o pwede naman yung iba rito lumabas o totally talagang baka walang lumabas nga rito since na what to expect pa lang naman yan. Pero yun nga guys ay kayo ba ano yung sa tingin nyo na darating o lalabas ng mga eksena dito kay chapter 1183. So siguro pa i-comment na lang dyan sa ibaba. At yan ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So kapag may mga updates na patungkol dito kay 1183 ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo guys. Yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.